May I just throw a question? Actually, it's from left field. Either former Secretary Babe Singson or the DPWH representative. I just want to know what is there in the DPWH Quezon City office that was burned. Okay mga kababayan, bago tayo mag-umpisa, binabati ko muna kayong lahat ng isang magandang araw mga kababayan. Ito po, ang pag-uusapan po natin dito, itong sunog dito sa yung DPWH building. Nangyari po yan, itong araw na to mga kababayan. Bago mag-umpisa yan, huwag natin kalimutan i-share, i-like, o subscribe. At nang sa ganun, napapanood dito ng ating mga kababayan at doon din sa iba't ibang bansa. Eto mga kababayan, huwag na nating patagalin. Eto, panoorin na po natin yung sunugan na nangyari dito sa DPWH building mga kababayan. Eto na po. Burning a few hours ago. Alaman doon. If I'm not mistaken, this might be part of the Region 4A office. Tama ba? Kasi kung yun yung nasa Kamuning area, I'm not sure, but I know there are one or two offices along EDSA in that area, Quezon City, 4A. So I hope it is not our zone. I just thought that the media would like to would be interested to find out. Miss, the ASEC of DPWH? Ayan po mga kababayan, di nila alam yung nangyari. Wala ka man lang nakitang sense of urgency sa kanila na alam na nilang may nasusunog dun sa DPWH. But hindi pa nila kunin at i-retrieve yung kailangan nilang kunin na importante na important file para dito sa mga DPWH na yan. Nakita nyo naman, nagsilayasan lahat ng DPWH. Ibig sabihin po, sinadya po yan or arson. Ibig sabihin niya, to destroy the evidence. Diba? Ika nga mga kababayan. Alam mo ito, pinagloloko lang tayo ng mga kawatan na to eh. Ang dami pa nilang pinagsasabi na nililihis nila. Nakakasuka na itong kabulukan ng gobyerno mga kababayan. Pakinggan po natin itong payag ng isang DPWH na yan. ASEC Villar. Yes, Your Honor. This is actually Region 4B. The Regional Office 4B of the DPWH. 4B. Yes, Your Honor. Mindoro. Ito po yung dito po ang site ng testing materials ng DPWH na mga suppliers like semento, mga bakal. Dito po tinitest. So, we are looking into it already. Pero ito po yung testing site. Dyan pala yung testing site nyo, kaya pala nasunog eh. May nagkasunugan dyan eh. Alam nyo naman na may importante daw dyan. Ngayon, ba't nyo ginagawang testing site yan? Ngayon, andyan yung mga ebidensya, naglilink dito sa kina Tambaloslos, Sandro Marcos, at si Arjo Atayde, Roman Romulo at JJ Suarez, mga kababayan. Ito ho yung payag na galing dito kay Congressman Kiko Barzaga. Tignan mo naman yung mga kabugukan ng mga kawatan na to. Wala man lang nakikitang urgency sa kanila, yung pagkikitang concern dito sa mga gamit nila. Bigla na lang iniwan doon na nayang masunog. Ibig sabihin, kakagaguhan na to mga kababayan. Testing site. Wala mga dokumento ron? Of course, meron po, Your Honor. So testing site, with the permission of the Senate President, testing site and the office of the regional DPWH Region 4B. Okay. Yes, So sir. yung mga dokumento ng regional office of the DPWH Region 4B is housed in that office. Well, A number, a number, but most of it naman po nasa database na ng central. Okay. Yes, Sir, GMA News has reported that the fire specifically affected the Bureau of Research Standards building. That's what they said. Bureau of Research Standards building. testing. Testing po, Your Honor. Yes, Justice Andres Reyes. Yes, go ahead. with due respect to that office, as per testimony of witness Bryce Hernandez, there is 1% for the testing office of the DPWH. Per voucher is 1%. Thank you.
So the 1% documentation is gone. Wala na. Okay, thank you. Nakukuha nyo pang tumawa, mga kawatan kayo. Ito, halatado naman kayong mga tuta din ng ni BBM eh. Kaya kayo nilagay dyan. Yung ICI na yan, wala rin namang kwenta. Ang babagal nyo kasi, kaya yun, nasunog tuloy yung mga ebidensya. Di wala na kayong mahabol ngayon. Anak ng tinapa talaga, oh. Thank you for the information. I understand, Senate President Drilon, you were suggesting, considering that this is only 3 pages, that you'd like to go through. Go ahead. Yes, in order to maximize our time, Mr. Chairman, if I may, Franklin Drilon is in the house, mga after kababayan. listening to our the resource persons, first we must emphasize that this is a fact-finding body that we are trying to form. The power is to investigate, not to adjudicate. It cannot conduct preliminary investigation, which is the role of the prosecution service, and it cannot much less adjudicate, which is a judicial function. So it is limited correctly to only investigation. Having said that, under our system and our constitution, the primary jurisdiction for investigation of anomalies is the ombudsman. The ombudsman is the primary body, but that does not prevent us from creating this commission. But having said that, we must strengthen our institutions of democracy that would exact accountability rather than keep on adding bodies. That is why I am in favor of this, in favor of the proposed commission, but it must be an ad hoc, it must have a sunset clause rather than perpetually having a duplication of functions. We recognize the Constitution. The Ombudsman has the primary authority. We strengthen the Ombudsman. For example, I read in the media that the Ombudsman has asked those who applied earlier to apply again, about 200 or so vacancies. So we must strengthen this because otherwise. Ito nga po mga kababayan, wala ring mga kwenta tong mga taong to, mga ICI na to, mga representative ng mga ICI or ano pa man yung wala rin ho silang magawa dito sa tinuturo din nila dito kaya ombudsman yung mga kaso-kaso na pagsasampa, di wala ring silbi. Ituta din ni BBM yan si ombudsman. Wala rin tayong mapapala dito sa mga taong to, wala rin palang kwenta tong mga to, ba't pa sila pumunta dyan? Di ba mga kababayan? Wala rin naman to, mga kawatan din tong mga to eh. Panoorin po natin tong si Tita Claire, ang attack dog ng palasyo, mga kababayan. Magandang hapon po, Yusek. Yusek, a private citizen filed a letter of sentiment before ICI yesterday, asking the ICI to look into the possible ties between First Lady Liza Marcos and Maynard Ngu. Your thoughts on this po? Unang-una po ay ang isang nagpamigay o nagbigay ng letter of sentiment. Kung di tayo nagkakamali, ito ay nangangalang John Santander. Para siyang isang nuisance candidate na parang binigyan ng pera para bumili ng suka at isinabay ang pagbibigay ng letter of sentiment para dalhin sa ICI. Kung inyo makakahalubilo muli ang isang John Santander, maaari po ba niyong itanong sa kanya kung alam ba niya ang mandato ng ICI? Alam naman natin ang mandato ng ICI ay mag-imbestiga ng mga maanumalyang flood control projects at mga infrastructure. Sa nabasa natin, at alam ko nabasa niyo rin po ang letter of sentiment, wala po tayong makitang anuman na allegation patungkol sa maanumalyang flood control projects na mag-uugnay sa unang ginang kay First Lady Liza Araneta Marcos. Ayan nga po, undeclared, maliwanag na po. Kaya nga, ito nga, nagkaroon nga ng sunugan dito sa DPWH, dito sa may Quezon City. Andito yung mga ibang ebidensya na nandyan. Ngayon po, nung nasunog po, wala man lang
kumuha yung mga, sa mga ebidensya na katulad yung mga nagtatrabaho dyan sa DPWH, halatadong galawan po ito ng makawatan, mga kababayan. Tita Claire, nakita nyo naman, nandyan yung mga ebidensya na naglilink kina Sandro Marcos, Romuald, kay Tambaloslos, at kila kung sino pa yan, sila Arjo Atayde. Andyan lahat po yung mga ebidensya ngayon na nangyari, nagkasunugan po. Talagang palpak po yung administrasyon ninyo. Kaya tama na po yung pagpoprotekta mo dito sa amo mo kay Bongbong Marcos dahil ikaw hindi rin nakakapanipaniwala yung mga pinagsasabi mo na para daig mo pa yung isang aso na ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw. Para kayong mga asong pinakawalan na aso ni Marcos dyan na pinakawalan na ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw para lang pagprotektahan tong mga kapalpakan nila. Pangalawang tanong, alam po ba niya kung sino ang source ng kanyang mga sinasabi? Pangatlong tanong, siya po ba'y may personal knowledge sa kanyang mga sinasabi? Dahil kung walang personal knowledge, ito ay magsisilbing hearsay evidence. Kung hearsay evidence, ito po ba dapat ay binibigyan pa ng pagtutuon at seryosong konsiderasyon? Ito po ba isang fishing expedition lamang para siraan ang unang ginang? So, ito po naman ay nasa kamay na ng ICI. Ibinigay lamang po natin ang ating pahayag patungkol po dito dahil nabasa po natin ang letter of sentiment, pati na po ang attachments. Mismo ang mga... Alam po, Auntie Claire, mas maganda ibalik na lang talaga sa Senado, sa Blue Ribbon Committee yan, yung mga kaso ng flood control. Kasi ang bagal po ng mga galawan ng mga ICI nyo. Yan tuloy, nasunog tuloy yung building sa DPWH dahil sa dahil sa kabagalan ng mga ICI nyo, wala na tuloy tayong makalap na ebidensya. Yan nga po, ba't mo pa pinagmamalaki yung ICI mo? Ibalik na lang po sa Senado yan, sa Blue Ribbon Committee para mas maina at imbestigahan nila Senator Marcoleta yan para malaman na makita yung mga reaksyon ng mga pinoprotektahan mo, Auntie Claire. Attachments ay walang nag-uugnay at walang naipakitang anumang ebidensya na magsasabing merong anomalyang flood control projects na pinasok ang unang ginang. Yusek, were you able to talk to either the President or the First Lady? Ano po yung nabanggit nila o naging reaction nila dito? Ang unang-unang sabi po ng First Lady ay hindi po niya ito bibigyan ng anumang pansin dahil ito po ay hearsay evidence. Wow. Alam po natin ang First Lady ay abogado rin po. Planchadong-planchado. Sorry, last na lang po. How do you define the relationship between the First Lady and Maynard Ngu? Wala po siyang binanggit sa atin patungkol po dyan. Binanggit lamang po niya ay patungkol dito sa letter of sentiment. Follow-up ito, ma'am, dun sa tanong ni Masek kanina. Well done. Is Mr. Good job, Maynard good job. Ngu still special envoy? Hindi na po. Lapit ka na rin Hindi na po. makulong. As of August 2025, hindi na po. August 2025. Was he asked to resign? Did he resign voluntarily? Did his supposed alleged involvement in the flood control scandal have anything to do with him ceasing to be a special envoy? Nag-expire po kasi ang term niya. Tapos na po. 6 months lamang po yun. So, hindi naman po ni-renew. Expired na ang term. Okay. Ma'am, tungkol po dun sa binanggit nyo kanina kay Mr. Santander, yung mga ganong action po ba, are those encouraged? Do you encourage the public to go to the ICI to volunteer leads or information? Depende. Regardless kung kanino man po ito tutungo, regardless kung kaalyado o hindi. Depende. Pwede nating encourage kapag sila ay kompleto ng ebidensya. Kung meron patutunguhan, vetted, pero kung ito po ay paraan lamang para magkaroon ng fishing expedition, para ang ICI ang gumawa ng paraan para mag-imbestiga sa mga akusasyong wala namang basihan, hindi po kasi yata yun ang mandato ng ICI. Dahil ang mandato ng ICI, diretso tayo sa mga maanumalyang flood control projects at infrastructure. So, kung ito po ay mayroong mga ebidensya at masasabi nating verified yung kanilang mga dokumento at sila ay may personal knowledge, dapat lamang po nilang itong dalhin sa ICI. But isn't that the whole point, ma'am, of providing leads para nga po mas maimbestigahan ng malalim? Kung may lead. The problem with the letter of sentiment, ni walang lead tungkol sa flood control projects at sa infrastructure. So, Ang galing mo po talaga, Auntie Claire. Talagang punong-puno ka ng kasinungalingan.
Tamang-tama yan. Pagka nagkapalitan na ng administrasyon, mauna ka nang magtago dahil yung pagngingiti at pagpapakit-cute mo na yan, dun sa kulungan mo gagawin yan, ha? Kaya ang galing, sige, galingan mo pa ang pagpapakit dyan at pagtatanggol sa amo mong si BBM. Kasi meron din kayong panahon, Auntie Claire. Kaya umayos kayo, samantalahin nyo na yung mga nakaposisyon kayo dahil balang araw, magkakabaliktaran din yung mangyayari. Kaya iba naman na nakaposisyon, magsitago na kayo. At itigilan mo na yung pagpapakit-cute mo dahil hindi ka naman cute. Oh. Ayan po mga kababayan, ha, itong mga pangyayari ngayong araw na to, so sobrang nakaka-stress po. Talagang ganito po yung gobyerno natin dito sa Pilipinas. Punong-puno ng kasinungalingan, punong-puno ng paglilihis. Ay talaga lahat na lang ginagawa nila para may ilihis yung kanilang pagnanakaw, mga kababayan. Hanggang dito na lang muna tayo mga kababayan, ha. Huwag niyo kalimutan i-share, like at subscribe ng itong mga videos nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Maraming salamat po. News That Matters and God bless.